Magandang hapon po sa lahat ng utaw sa whole wide universe. Ito po ang inyong albularyo, ang inyong albularyong tasyo na nag-aanyaya sa inyo na sana po magustuhan nyo ang gagawing video ng inyong albularyo. Pero hindi po tungkol sa kulibra, sa kulani, at sa kulugo ang bibigyan ng pansin ng inyong albularyo. Kaya tara, samahan nyo po ang inyong albularyo sa kanyang magiging journey mula sa kilometer 0 ng ating pinakamamahalin ng bayan. Tara po! Ang inyong albularyo ay magtatanong, mag-uusisa at mang-uurirat. Tara po, tara! What's up mga kalbularyo? Magandang araw po muli sa lahat. Nandito na naman po ang inyong albularyo para handugan niya kayo ng panibago niyang video. And for today's video po ay tungkol pa rin ito sa walang kamatayan niyang kalsada serye. Siyempre ba po ay tungkol pa rin ito doon sa daan-daang milyong pisong pork barrel fund na pinapamudmud ni Mr. Tambi sa mga honorable na kongresista ng bansang ito. Medyo ito na po muna ang huling video ng inyong albularyo sa kanyang kalye-serye na yan, dahil ang susunod pong video ng inyong albularyo ay tungkol na sa eleksyon ang kanyang bibigyan ng pansin. Although may 2 hanggang 3 video pa po tungkol sa pork barrel na natitira ang inyong lingkod, pero nagdesisyon po ang inyong albularyo na matapos na lang siguro po ang eleksyon niya mailalagay sa kanyang YouTube channel yung mga natitira pa niyang video na yung tungkol sa pork barrel. At ito nga po ay alam na naman ng ating mga Pilipino na mahigit 1 trilyong piso ang inilaan ni Tambi sa DPWH para doon manggaling yung 150 milyong pisong pork barrel kada kongresista na pinapamudmud ni Tambi bilang paghahanda sa May 12 election. At dahil nga po doon sa 150 million pesos pork barrel na yun, ay kaya maging yung mga kongresista na dating hindi kaalyado ng administrasyon ng pinsan ni Tambalustay Butod Romualdez ay napilitan ng pumirma na para sa magiging impeachment proceeding ng Vice Presidente ng bansa. At bilang paghahanda sa paparating na eleksyon, para siyang mapagkunan nila ng pondong gagamitin sa paparating na halalan. Dahil nabanggit na nga po ng isang kongresista mula sa Mindanao na kung hindi naman siya pipirma do sa inihaing impeachment complaint laban sa Vice Presidente ng bansa, ay siya naman ang mawawala ng pondong magagamit sa eleksyon. Napakarami pa naman ayon sa kanya ng kanyang mga constituents ang nagsasadya sa kanyang bahay para humingi ng tulong. At doon nga po sa original na 215 miyembro ng Kongreso ay na pumabor para sa impeachment ni Inday Sara, ay nadagdagan pa po yun ng 30 katao pa na miyembro ng Kongreso para na nagsipirma na din nung bandang huli, dala na rin marahil ng matinding pangangailangan ng pondong gagamitin para sa paparating na eleksyon. Dahil tulad nga po nung nabanggit ko na doon sa unang video na sa panahon ng eleksyon sa Pilipinas ay napakalaki ng kailangang gastusin ng isang kongresista para manalo sa eleksyon. Nandiyan kailangan nilang gastusan yung mga eleksyon paraphernalias, yung pagpapa-imprenta ng posters nila through tarpaulin printing, yung mga pinapasahod nila sa kanilang mga election workers na magsisipaglagay ng mga frames doon sa posters, at maging doon sa mga magkakabit ng mga posters na yun sa mga kalye. Bukod pa po nga sa kapag may mga official ng barangay na magsisipag birthday, ay pamihadong hihirit din sila sa mga kongresista na kumakandidato, bukod pa sa ibang mga politiko ng LGU na nakakasakop sa kanila. At saan ka nga naman po kasi nakakita na ng bansa na sa panahon ng eleksyon ay bigla na lang magsisipagpaligan ng basketball sa bawat barangay para magkaroon sila ng pagkakataon na mahiritan ng pera yung kongresista at iba pang mga politiko para siyang magamit na pondo doon sa gagawing pagpapaligan ng basketball at iba pang pwedeng gawing panghihirit ng pera sa mga kongresista at iba pang mga lokal na politiko na halos mahubara na. At tungkol pa rin nga po doon sa nabanggit sa itaas na birthday celebration
ng mga barangay official na nagsisipag-birthday sa panahon ng kampanya, ay asahan mo na yung gagastusin sa birthday nila ay pamihadong nahirit nila yun sa mga kongresista at iba pang mga lokal na politiko. Kaya asahan mo na yung mga kubol ng tarpaulin na may naka-imprentang mukha ng kongresista ay pamihadong nakabalandre doon sa birthday celebration para makita ng mga botante na yung mga alak, mga pulutan ay pamihadong galing din sa pera ng congressman at iba pang lokal na mga politikong tumatakbo sa eleksyon, at magiging mga ginastos na pang-arkila ng videoke machines ay pamihadong nahirit din nila yun sa mga politiko at iba pang lokal na mga politiko na wala namang magawa kundi ang pagbigyan yung hinihirit ng mga opisyal ng barangay kung gusto nilang sila ang mabakapan yung kandidatura nila sa barangay level. At ito po yung pinaka-exciting na parte ng eleksyon sa Pilipinas na kung tawagin nga nila ay ora de peligro. Ito po yung gabi, tapos kinabukasan ay eleksyon na. Sa panahon pong ito, yung mga politiko, mga kongresista, di pang mga lokal na tumatakbo sa eleksyon, daig pa nila yung mga aso na hindi nila malaman kung matatai ba sila o mapapaihi dahil sa matinding kaba, nervyos. Dahil sa panahon ito ay yung mga field coordinators ng mga kongresista at iba pang mga lokal na politiko ay nakikipag-ugnayan na sa mga field coordinators naman sa mga barabarangay para manggapang sila ng mga botante sa mga barabarangay na may kakilala sila. Nadaig pa ang mga magnanakaw sa pusikit, nakadiliman ng hating gabi para alokin ang pera yung mga botante sa mga barangay bilang kabayaran sa magiging pagboto nila kinabukasan. At ito po ang siyang dynamic at totoong nangyayari sa panahon ng eleksyon sa bansang ito. So, ito na naman po ang inyong kaalbularyo. Nag-ikot na naman ang nag-ikot sa mga kali sa Metro Manila. At ito nga po, nakapunta siya dito sa lugar na bagong-bago pa lang kalalagay yung asfalto. At may pakikita ako sa inyo ng magagandang kalsada yung mga hindi pa nalalagyan ng asfalto rito. Pakikita ko yun sa inyo mamaya. At nakapunta nga po dito ang inyong albularyo. At napansin nyo siguro do sa unang parte ng video na naandun yung mga kagamitan, yung mga equipment tulad ng pison at iba pang mga pangbakbak ng kalsada, yung mga ginagamit nilang pang karga ng mga asfalto para yan ipanlagay dito sa ganitong sistema. Kasi nga po December pa nakunan itong video na ito ng inyong albularyo, mapuntahan itong lugar na to at napansin niya na bakas na bakas pang bagong-bago yung gulong ng mga kinakargahan ng asfalto. Kaya nung madaanan niya po ito, nag-decide ang inyong albularyo na balikan itong lugar na ito para makakuha nga siya ng bagong video. Hindi lang naman po dito sa lugar na ito ginagawa yung mga biglaan na lang na pagpapatong o paglalatag ng asfalto. Yung nga po katulad ng nabanggit ko na doon sa inyo sa ibang mga lugar pa sa Pilipinas na ganito po ang makikita nyong eksena. Wala pong pagkakaiba yan, lalo nga't paparating na nga ang eleksyon ay di naghahanda ng pera yung mga kongresista para maging magastos nila. Ito yung mga pison, ito yung mga ginagamit nilang heavy equipment para sa ganitong paglalatag ng mga asfalto sa mga kalsada sa bansa natin. Marami pong ganito ang eksena na papansin ng inyong albularyo na lalo doon sa lugar. Yan po, ito po yung mga ginagamit nilang pangbakbak doon sa lugar na medyo luma na yung nakalatag na asfalto, pati yung paglalatag mismo ng bago asfalto. Yan pong ginagamit nilang mga equipment. Sabi nung mayor ng Baguio ay yung mga kongresista na rin naman, sabi ni mayor ang may-ari ng mga ganyan dahil sila na rin ang nagsusupply ng mga materyales na ginagamit sa ganyan. Kaya talagang kumbaga ay hulak na nila ang pundo ng taong bayan. Wala na talagang manilibre sa kanila. Kaya kita nyo naman na talagang yung mga relo nila ay
milyong piso ang halaga. Sabi nga ni Manong Ted doon sa kanyang radio broadcast ay may bago ng status symbol ngayon doon sa kaharian ni Tambalostay Butudro Maldas. At yun po ay yung mga relong ginagamit doon ng mga kongresista, hindi na sila gumagamit ng relong Rolex dahil yung relo nang ginagamit nila doon ay yung mga relo na ng mga bilyonaryo na ang halaga ay 20 million o pataas or even more, sabi niya. O ito po yung kalsada na kabilang kalye. Kita niyo yan, ang ganda-ganda ng kalsada. Yan po ba ay kailangan pang latagan o patungan ng asfalto sa palagay niyo? O kita niyo naman, ay di ba mas maganda pag simento na lang ang kalsada na ganyan. Kasi yung asfalto na ipapatong na ganyan ay pag naulan na niya na araw na initan, wala, maano na yan, madali siyang butas-butas kasi nga hindi nga nadaydigpi o hindi natatamper ng maayos kasi nga bigla, basta na lang mailatag lang, mapadaanan ng konti ng pison o ayun, lalayas na sila, pera na nga naman para sa mga kongresista natin. Ayan, kita niyo po yung ganda ng kalsada na yan. O kayo po ang tatanungin ko po yung mga nakakapanood itong video na ito, sa palagay nyo, kailangan pa bang lagyan niya ng asfalto? Ganyan po, kasi kahit doon sa ibang lugar may mga subdivision pa nga na nilalatagad na ng asfalto kahit hindi naman kailangan. Ayan, gandang-ganda niyang kalsada na yan. Kailangan pa bang lagyan ng asfalto yan ganyan? Ganyan na ganyan po ang eksena ng ating mga kalye sa buong Pilipinas. Dahil hindi lang naman po dito sa Metro Manila, ibinigay yung 150 million pork barrel na yun kada isang kongresista. At dyan po yan magagamit, dyan ginagastos. Kaya biglang December pa po nakunan itong video na to. At yun nga po, sa kaikot ng inyong albularyo sa ibang lugar sa Metro Manila at iba pang yung 4 na nearby provinces malapit sa Metro Manila, ganito po ang eksena, walang pinagkaiba, pareho. Dahil nga po, isipin nyo naman, 125 million pesos, 150 150 million pesos ang inibigay na pork barrel para sa mga kongresista. Kaya, ayan, talagang, ayan, ganyan ang ng eksena ng mga kalsada natin sa buong Pilipinas. Kasi yan nga daw po, sabi ng Mayor Magalong ng Baguio, ang pinakamadaling pagkakitaan ng sandamakmak na pera ng ating mga kongresista sa bansang ito. Kaya yan, kita nyo naman, sila ang nagkakaroon. Sabi nga ni Corina Santos ito sa TV, pumunta ka sa garahe ng mga congressmen at napakagaganda ng mga sasakyan, mga sports car na mamahalin, milyong piso ang halaga. Ay sa palagay nyo, saan nila kukunin yun? Kung sweldo lang, pagbabasihan na ng kanilang kinikita, paano ba nila yung ganong kalaking halaga sa palagay nyo? Pambili ng milyong pisong halaga ng mga sports car, mamahaling mga kotse. Yung isang kongresista na panay ang batikos sa mga Duterte na inilabas niya yung dila, nagpa-customize ng Cadillac. Yung sinturon niya ay halos maikatlong beses na mas mahal doon sa relo ng Vice President ng bansa na si Inday Sara. Ngayon, sino ang tanungin natin? Sino ngayon ang kurap? Masasabi nyo na sinisilip yung binibigay na confidential fund kay Inday Sara, samantalang yung sinturon niya nagkakahalagang relo ni Inday 13,000 pesos lang. May katlong beses na mas mahal yung sinturon pa lang niya. Kayo na po ang bahalang mag-isip sa sinasabi ko. Ito na po, malapit na naman matapos ang video ng inyong albularyo. Sana po magustuhan niyo itong kanyang video na ito at maglalambing po muli ang inyong albularyo na sana po ay magustuhan nyo. I-like, mag-comment po kayo, tapos mag-subscribe sa YouTube channel ng inyong albularyo. Yun pong Albularyong Tasyo ATTV, Albularyong Tasyo TV. Sana po magustuhan niya ang susunod kong video dahil pansamantala ito na po muna ang video na gagawin ng inyong albularyo tungkol sa kalsada series na yan dahil kailangan na pong puntahan ng albularyo ang inyong albularyo yung tungkol sa eleksyon. Kasi po nung gawin niya ng inyong albularyo yung video na ito ay 4 na ng Mayo ay malapit ang mga eleksyon. 12 po mag-i-eleksyon na kaya kailangan po ay pupunta na siya para matalakay na ang eleksyon. Maraming salamat po muli sa naging pagtangkilik nyo sa video ng inyong albularyo. Salamat po ng marami. Salamat po. Thank you po. Thank you.